Praise God, isang pagpalang umaga po sa lahat. Tayo bilang ngayon na at magsisimula na tayo sa gawain. Sige, pakibati po muna ng inyong mga katabi ng isang magandang umaga. Ayan. Isang magandang umaga. Good morning po sa mga kasasama. Sige po, tayo pong lahat ay mukha at pungkit at pong hingi ng patnubay na ating Panginoon sa umagang ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon Lord, sa panibagong umaga, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, sa panibagong lakas, sa panibagong sigla, sa panibagong saya na kasama ka namin, Panginoon Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil dinako kami sa lugar na ito ng maayos, ng ligtas, Panginoon, ng payapa, Panginoon Lord God. Salamat, O Diyos, dahil tumugon ang iyong mga anak sa pagtawag mo, Panginoon Lord God, sa araw na ito, Panginoon Lord God, sa paglalaan ng kanilang oras, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon Lord God, sa nagdaang araw ng aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming sinamahan, patuloy mo kaming iningatan, ginabayan, Panginoon Lord God. Hindi mo kami hinayaang mapahamak, hindi mo kami hinayaang aksidente, Panginoon Lord God. Salamat, O Diyos, dahil tapat ka sa amin, Panginoon Lord God. Tapat ka sa iyong mga salita, Panginoon. At alam namin na kapag pinangako mo sa amin ay tutuparin mo, Panginoon Lord God. Ayon sa iyong nais, Panginoon Lord God. Yan sa umagang ito, naririto kami upang pasalamatan ka, Panginoon Lord God. Maranasan ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Panginoon Lord God. At nawa, sa oras na ito, mabigay namin yung best namin na pagsamba para sa iyo, Panginoon. Yung the best at yung pinakamainam para sa iyo lamang, Panginoon Lord. Maraming salamat, O Diyos. At sa umagang ito, wala kami ibang iisipin kundi ang mapasalamatan ka, ang mapapurihan ka, ang maparangalan ka, Panginoon Lord God. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo lamang po ang pinakamataas na pagsamba. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, ayahin po muna basahin ko sa inyo ang verse mula po sa Psalms 136, verse 1. Sabi po dito, give thanks to the Lord, for He is good. His steadfast love endures forever. So, grabe yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, hindi lang noon, hindi lang ngayon, at magpakailan pa man. Napakabuti po na ating Panginoon. Kaya po, sa oras na ito, awitan po natin siya ng papuring awitin. Yan, hallelujah.
kami nasasamba, sa lamang kami mag-aalay na aming papuri ng pasasalamat, Panginoon, sa nag-iisang Diyos na buhay, Panginoon. Hallelujah! O, sambahin ka, Panginoon. We worship you, Jesus. We thank you, Lord. O, salamat, Ama. Hallelujah. Hallelujah. O, hallelujah. Salamat, Panginoon.
trabaho, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kandingin mo kami, Panginoon. Samahan mo kami sa buhay na ito, Panginoon. Kung wala ka, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya tinitiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming lakas. Lahat na mayroon kami, Panginoon, Lord God, ay nagmula lamang sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng ito. O Diyos, sa umagang ito, ang aming pagsamba, Panginoon, Lord God, ay para sa iyo lamang. Ito lamang ang maluwalhati, ito lamang ang makita, ito lamang ang mapasalamatan. O hallelujah, hallelujah. O purihin ka, Panginoon. O hallelujah, salamat, Lord God. Lord, glorify your name. Sa pangalan ni Jesus, maglalagay sa amin. Amen, amen, hallelujah. Praise God. Naka-ready na po ba tayo? Ready na po ba? Nakatapos po tayo ng ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ang pagbibigay po ay isang ulitin ng pagsamba natin sa ating pong Panginoon. Amen po ba? At sabang tayo po nagbibigay, sabi nga tayo po ay hindi man tayo yayaman, kundi tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Nakalagay na po, sige po tayo po lahat ay magpapigit. At ihanda po natin ang ating mga kaloob, sama-sama natin itong dalangin. At isang paalala nga rin po pala, ang ating pong pledge ay last day na po ngayon, pero pwede po nating ihabol sa susunod na linggo. Amen po. Sige po tayo po lahat ay magpapigit. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, at inadakila sa umaga pong ito. Kayo, Panginoon, na nakakakita ng puso ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Nawa sa aming pagbibigay, O Lord, ay magkaroon po kami ng kagalakan, Panginoon. Hindi kami napipilitan, Panginoon, kung dito ay bumubukal sa aming puso, Panginoon, ang aming pong pagbibigay para po sa inyong gawain. Alam naman namin, Panginoon, ang aming ginagawa, Panginoon, ang mga kaloob dito, Panginoon, ginagamit para po sa ikaluluwalhating dakilang pangalan, Panginoon, at sa pagpapalaga ng Panginoon ang buhay at ng inyong makapangyarihang salita. Panginoon, tunay nga Lord, salamat sa bawat isa na nagbibigay. Kayo po nakakita ng kanilang puso, ibalik niyo po ito ng makasandang ibayong pagpapala sa kanilang pong buhay. At tunay Lord, dalahin po namin, gamitin mo ito para sa maluwalhati ng Panginoon. Nilisin niyo din po, Panginoon, ang lahat ng kaloob nito, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin tinandakila sa iyong kapulihan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Good morning po. Amen. Tayo po ba ay ready na para sa salita ng Panginoon? Panglalata tayo. Malamig po ang panahon, ano? Parang sa body yata, zero, ano pa, no? 6, ganong kalamig. Siguro hanggang kalahatian ng February. Kaya, sarap patulog. Amen. Kaya aircon pa rin tayo.
nawa ay sa ating kakomportablihan. So maging ito ay hindi maging dahilan para tayo antukin. Anyway, teacher ko si Brother Esty, mahilig magtawag. No? Mamaya po after ng ating pag-aral, meron tayong presentation. Praise the Lord. So kailangan po na tayo attentive dahil ang nagsasalita sa umagang ito ay tinig ng Panginoon. Tayo po ay instrumento ng Diyos para maibigay yung kanyang mensahe para sa linggong ito. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng tema para sa buwang ito. Now, moving forward, ang paksa po natin naman, ang topic natin sa umagang ito ay may pamagat na Beyond the Familiar, Walking into God's Promise. Lampas sa nakasanayan, paglakad patungo sa pangako ng Diyos. Tayo po ay sandaling yumuko, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama na sumasalangin, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyo sa hirap na buhay na meron kami sa kasalukuyan. Isang pribilehiyo na minsan pa ay mapakinggan ka. Yung mensahe sa umagang ito ay makarating sa aming pangunawa. Upang sa gayon, pero kami may apply sa pang-araw-araw naming buhay sapagkat hindi puligid sa iyong kaalaman, hindi limit sa iyong paningin. Sa buhay nito, maraming mga pagsubok, maraming pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Ngunit salamat sapagkat laging sapat ang biyaya mo, laging sapat ang iyong tulong, ang iyong kapangyarihan para kami ay mag-survive, para kami ay makatawid sa buhay sa bawat araw na daraan. Dahil ang Diyos na pinaglagakan ng aming buhay, kailanman ay hindi nagpabaya sa amin. Kaya malapatin mo, O Diyos, na sa pagkaupo ng aking mga kapatid sa puluwang ito ay buksan mo ang kanilang kaunawaan upang lubos nilang maintindihan ang mga naisip mo po sa buhay ng bawat isa. Ikaw nawa rin ang gumamit sa iyong lingkod na maihatid ng maayos, ng malinaw ang mensahe para sa umagang ito. Ito pong aming inaasahan na tulong at gabay. Ang dalangin ito ay aming pong dinudulog sa pangalan po ni Jesus. Amen. Beyond the Familiar, lampas sa nakasanayan at paglakad patungo sa pangako ng Diyos. Alam ko po, mga kapatid, lahat tayo ay may tinatawag na nakasanayan. Lahat tayo, meron tayong tinatawag na nakasanayan. Yung bang ito yung mga bagay, kaganapan, maaaring tao na tayo po ay pamilyar. Yan, yung mga katabi nyo. Pamilyar na pamilyar kayo dyan. Konting kilos lang yan, alam na natin kung ano ibig sabihin. Mangungutang. Alam na natin, bawat kibot ng mga kaibigan natin, kapwa natin, alam natin kasi sanay na tayo dyan, pamilyar na tayo. Yung mga nagaganap sa buhay natin, nagiging pamilyar na tayo, nasasanay na tayo. Pag sinabi natin pamilyar, mga bagay na nakasanayan, ito po yung lugar kung saan alam natin ang galaw ng buhay. Yung bang araw-araw tayong nagigising, araw-araw tayong nagtatrabaho, araw-araw tayong pumapasok, araw-araw natin ginagawa ang mga bagay na yaon. Routine. Kaya sanay na tayo na sa bawat araw na nagigising tayo, ito ang gagawin natin. Sanay na tayo. Sa nagaganap sa paligid natin, sanay na tayo. Nagaganap sa ating gobyerno, nasasanay na tayo. No? Pag sinabi natin kasanayan, ito po yung kahit yung ibang mga sitwasyon, alam na natin siyang i-manage, kaya natin sa kontrolin. Ito din yung mga bagay na kung saan ay kampante na tayo. Kampante tayo. Na kahit minsan, hindi ka lumalago, kampante ka na. Kahit minsan nasasaktan ka, pero kampante ka sa ganung kalagayan. Ngunit sumangin ito, nais ko pong sabihin sa atin, mga kapatid, hindi lahat ng ating nakasanayan gusto ng Diyos. Hindi lahat ng ating mga naging kampantay sa buhay, nakasanayan natin ay kalooban ng Diyos. Kasi nga po, bago ko magpatuloy, pwede tayong inisip ng mga bagay na nakasanayan. Isip po tayo, anumang bagay na alam mo sa buhay mo na nakasanayan mo na. Ano kaya yan?
Ulitin ko po, hindi lahat ng ating pong nakasanayan ay kalooban ng Diyos. Minsan, lalo na kapag ang nakasanayan mo ay hindi magandang ugali. Sanay ka na dun eh. Ano, katwiran mo? Eh sila mag-adjust. Ito ko eh. Di ba? Sanay na ako sa ganito eh, itong aking personality. Ganito ako magsalita. Ganito akong mga tuwiran. Kayo ang mag-adjust sa akin. Anyways, mali po, no? Mali. Nating mali yun. Ang punto ko lang po dito, yun yung ilang mga bagay na maaaring nakasanayan natin, yung maling asal, yung maling ugali, maling pakikitungo sa kapwa, maling pananalita. Minsan, hindi tayo nagiging aware sapagkat ang tinitingnan natin sa ating sarili, eh, ito ako, ganito ang pagpapalaki sa akin, kaya ganito ako manalita. Ano pa? Minsan, nakasanayan na natin yung mga takot sa buhay, kaya hindi tayo nagtatakang sumubok ng mga bagong bagay sa buhay. Kasi natatakot tayong mag-fail. Natatakot tayo na magkamali. Kaya kung ano yung kalagayan mo sa kasalukuyan, eh para bang kampante ka na. Kontento ka na. Bagamat alam mo na meron pa sanang higit na nais ang Diyos na mangyayari sa buhay mo. At dahil kampante ka na sa kalalagayan mo sa kasalukuyan, hindi makagawa ang Diyos ng bagong bagay sa buhay mo. Sapagkat ang katuwiran mo ay okay na ako sa ganito. Kumakain ako, wala akong naagabyado, nakapagsaserve ako sa Diyos, ma-attend ako, okay na ako ng ganito. Ang tawag po doon ay ang buhay mo kapag kampante ka na sa isang bagay, sa ganong kalagayan, ang tawag doon ay stagnant. Nagiging stagnant ka. Ibig sabihin, walang progreso, walang magiging paglago, walang magiging karagdagang pagbabago sapagkat nagkakaroon ka ng damdamin ng kakontentuhan. May mga tao po na nananatili sa trabaho, may mga tao na nananatili sa isang relasyon, nananatili sa ugali, o nananatili sa isang sitwasyon. Hindi dahil hindi yun ang pinakamabuti, kundi yun kasi yung kanyang nakasanayan. May mga magaganda sana offering ng trabaho, pero dahil yun ang gusto mo, yun yung nakasanayan mo, ay masyadong nahihirapan. No? Tapos yung trabaho na yun ay hindi naman gaanong makakitaan ng pag-asenso, hindi magpo-progress. At dahil kontento ka na doon sa ganong kalagayan, sanay ka na doon, hindi ka na nag-a-aspire na mag-asampa ng higit kaysa doon. Meron kang isang karelasyon, halimbawa, nasanay ka na. Kahit na sa mga panahon ngayon ay mas tumalamang na ikay nasasaktan kaysa dati nasisiyahan. Pero pinipili yung paling manatili dahil nasanay ka na sa ganong kalagayan. Sa ugali o anong sitwasyon, pinipiling manatili ng tao dahil kampante na sila sa ganon. Dahil iyon ang kanilang nakasanayan. At minsan mga kapatid, ang pinakamalaking hadlang sa plano ng Diyos kaya hindi ito maganap, hindi matupad, ay hindi dahil sa kasalanan. Ulitin ko po, minsan po, ang pinakamalaking hadlang sa plano ng Diyos ay hindi kasalanan, kundi yung attachment, yung pagkakaugnay natin sa mga bagay na masyado na tayong komportable, mga bagay na doon tayo nasanay, na mas pinipili yun kadalasan ng marami. Ang problema po, yung tinatawag na comfort place, comfort zone, no? Ang problema po sa comfort, hindi siya masama, hindi ito masama. Pero nagiging hadlang ito kapag mas mahalaga na sa atin ang kapanatagan, yung pagiging kampante kaysa sa pagsunod natin sa nais ng Diyos. Doon po siya nagiging masama. May mga tao po ayaw mag-move on, ayaw mag-move forward, dahil hindi dahil walang oportunidad. May mga tao po na ayaw mag-move on, ayaw mag-move forward, hindi dahil wala pong opportunity, kundi dahil takot umalis kung saan sila komportable. Ayaw. So umaga pong ito, pag-aaralan po natin ang isang karakter sa Bible na tinawag ng Diyos na umalis sa kanyang nakasanayan
upang ganapin ang plano at kalooban ng Diyos. Siya po ay walang iba kundi si Abraham. Teksto po natin ay nasa Genesis chapter 12, beginning verse 1 hanggang verse 4. Yan. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pupunta ka sa bayang itinuro ko sa iyo, o ituturo ko sa iyo. Pararabihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Sumama naman sa kanya si Lot. Ngayon po natin, ito pong matututunan natin sa buhay po ni Abraham. Bago po siya maging Abraham, si Abraham po ay taga-Ur ng mga Kaldeo. Mga Kaldeo, Ur ng mga Kaldeo. Kung saan po ay ito ay isang lugar na maulad, mayamang lungsod, ngunit ito pong Ur ng mga Kaldeo ay sentro ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Doon po nagmula si Abraham. Sabi nga ng Joshua chapter 24 verse 2, ang inyong mga ninuno ay sumamba sa ibang mga Diyos. Ibig pong sabihin, si Abraham po ay lumaki sa idol worship. Dahil doon siya galing. Sa Ur ng mga Kaldeo, yun ang kanyang nakalakan. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang malinaw sa kanya sa pagkakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Subalit isipin natin, bakit siya ang tinawag? Bakit siya pinili? Gayong-ganon pala ang kanyang kalagayan. Gayong-ganon pala ang kanyang pinagmulan. Walang malinaw na pagkakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Lumaki siya sa ganong tradisyon, sumasambang sa mga Diyos-Diyusan. Pero bakit siya ang pinili? Tandaan po natin na hindi po hinahanap ng Diyos ang perpekto nating nakaraan. Ang perpekto nating pinanggalingan. Kundi yung puso po na handang sumunod. Amen po ba doon? Pinili si Abraham ng Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng biyaya, Diyos ng layunin, at Diyos ng pagbabago. Hindi po pinili ng Diyos si Abraham dahil banal na siya. Pinili siya ng Diyos para baguhin siya. Kaya natin. Tayo ba ay pinili? Ikaw ba ako'y pinili ng Diyos dahil napakabait mo? No? Ako na sabi ng Efeso, tayo ay pinili ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Hindi po tinitingnan ng Diyos yung ating background, yung ating pinanggalingan, yung ating nakaraan, kung gaano man tayo makasalanan. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung puso na gustong sumunod sa Kanya. Si Abraham po ay may tahanan. Noong mga panahon yun, may tahanan siya, may kabuhayan siya, may pamilya siya. In short, meron siyang security. Maganda ang kanyang kalalagayan sa buhay, estado sa buhay. Ngunit doon mismo sa ganong kalagayan, sinabi ng Diyos sa kanya ganito, umalis ka dyan. Umalis ka sa iyong lupain, ang sabi ng Diyos kay Abraham. Ito po ay ilan sa mga katibayan na ang kanyang puso ay handang sumunod, si Abraham. Sabi po ng Genesis 12 verse 1, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anakan, at sa bahay ng iyong ama. Tatlong bagay ang iniutos ng Diyos na iwan po ni Abraham. Yung pag-iiwan sa kanya. Una, yung lupain. Yung lupain po kasi ay sumisimbolo ng kanyang security. No? Kanyang assets yun eh. May kasunod ba ito? Ayan. No? Tatlong bagay ang iniutos ng Diyos na iwan ni Abraham. Nung binanggit niya ito sa Genesis 12 verse 1, ang sabi, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anakan, sa bahay ng iyong ama. Tatlo ang pinaiiwan sa kanya. Lupain na it symbolizes security. Yung sinasandalan. Ano ba yung mga bagay na sinasandalan natin? Na feel mo, secured ka doon.
Kabuhay mo ba? Assets mo ba? Asawa mo ba? Secured ka? Kamag-anakan. Yun yung emotional support o relasyon niya. Pangatlo, yung bahay ng ama, identity at comfort. Itong tatlong bagay dito ang pinaiiwan ng Diyos kay Abraham upang pumunta sa lugar na ituturo niya. Papunta sa lupang pangako, no? From papuntang Kanaan. So kung susuriin po natin ang mga bagay na inilalayo o iniaalis ng Diyos para kay Abraham, hindi ito madali. Totoong hindi iyon ganun kadali, subalit makikita po natin, sumunod pa rin si Abraham. Amen po ba? Walang detalye, pero may pangako. Hindi po sinabi ng Diyos na kung gaano kalayo ang pupuntahan ni Abraham, kung gaano katagal, anong eksaktong mangyayari pag nagpunta siya doon. Wala. Walang binanggit ang Diyos kay Abraham. Basta ang sinabi lang niya, pumunta ka doon sa lupang aking ituturo sa iyo. Bigat po ng utos, ano? Pero makikita po natin, hindi nagdalawang isip si Abraham, hindi nagtanong, hindi nagreklamo, kundi ang sabi ng Bible, siya ay sumunod. Sa puntong ito, masasabi po natin mga kapatid, bago naging ama ng maraming bansa si Abraham, kinailangan muna niyang mag-move forward na tila bang parang walang kasiguruduhan, kundi pananampalataya lamang ang kanyang pinangahawakan para masunod niya ang utos ni Yahweh. Mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos sa buhay ni Abraham, i-share ko po sa inyo. Ito po yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos dito po sa buhay ni Abraham. Ilang puntos lang. Number 1 point, God calls us to live the familiar. Tinatawag po tayo ng Diyos upang iwan natin yung ating mga nakasanayan. Kagaya po ni Abraham. Tinawag siya ng Diyos upang iwan na yung kanyang nakasanayan upang ganapin, tuparin ang plano ng Diyos para sa kanya. Doon din po tayo. Tinatawag po tayo ng Diyos upang iwan natin ang ating nakasanayan. Sabi ng verse 1 ng Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham na iwan ang nakasanayan niya. Iwan yung lugar, yung kanyang lugar, yung kultura, at yung seguridad na kanyang kinagisnan. Hindi agad sinabi ng Diyos kung saan siya pupunta. Ang malinaw lang ay mag-iiwan siya. Pag pinag-aralan po natin yon, walang malinaw na sinabi ang Diyos kung kailan, hanggang gaano katagal ang pupuntahan nitong si Abraham. Ang sabi, ituturo ko sa iyo kung saan ka tutungo. Ang malinaw lamang po na instruction ni Yahweh kay Abraham ay iwan mo yan. May iiwan siya. Aral sa buhay po natin na tinuturo po nitong Genesis chapter 12 verse 1. Hindi tayo makauusad sa buhay kung hawak pa rin natin ang lahat ng bagay na ating nakasanayan. Di ba po, isipin natin isang estudyante na gustong pumasa. So pumasa ng estudyante. May mga estudyante po dito, no? Gustong pumasa, pero ayaw bitawan yung ugaling pagpapaliban. Gusto mong pumasa, pero ayaw mong bitawan yung ugaling pagpapaliban kasi yun yung nakasanayan. Magre-review ako pagka on the dot, pag malapit na talagang mag-exam, saka ako magre-review. Tagal pa naman eh. No? Yung ugali mong pagpapaliban, pero gusto mong pumasa. No? Gusto na progreso ang tao, pero ayaw iwan ang maling nakasanayan. Ganon din po ang ating pananampalataya mga kapatid. May kailangan tayong iwan bago may bagong maranasan. Ito po yun. Meron tayong kinakailangang iwan para tayo po ay may bagong maranasan sa ating pong pananampalataya. Minsan po, ang pinakaunang ginagawa ng Diyos para maka-move forward po tayo ay hindi yung pagdadagdag eh. Kadalasan ay yung pagbabawas. Ano po ibig sabihin? Pag-aalis ng mga bagay na nakapaligid sa atin na hindi nakatutulong sa atin para magawa natin ang plano ng Diyos. Tanong sa umagang ito, ano po yung maaaring pamilya sa buhay natin na alam mo hindi nais ng Diyos? Ano yung mga bagay na pamilya na sa iyong buhay na nais ng Diyos na iyong bitawan na isubo na?
maaring, kagaya ng nabanggit ko po kanina, maaring ito po yung mga nakasanayan nating maling pag-uugali na pinatatanggal sa atin ng Panginoon para tayo ay maka-move forward, magawa natin yung nais niya para po sa atin. Maaring ito yung takot sa pagbabago. Takot ka kasi na mag-fail, kaya ayaw mong sububok ng mga bagong bagay sa buhay. O maaari po ito yung kakomportable natin sa mga bagay na nagaganap sa atin. Kampante na tayo, okay na tayo. Ang aral po sa atin ay hindi natin mararanasan ang plano ng Diyos hanggat may ayaw kang bitawan sa buhay mo. Kung si Abram po ay hindi sumunod sa utos ni Yahweh, sa utos ng Diyos, hindi niya mararanasan yung plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Pangalawang punto, faith means moving even when you are not ready. Faith means moving even when you are not ready. Genesis 12 verse 4. At si Abram ay umalis gaya ng sinabi ng Panginoon. Pero hindi po nagtanong si Abram kung paano. Hindi rin siya humingi ng garantiyan. Basta siya ay sumunod na. Ang tanging pinangahawakan niya ay ang pananampalataya niya sa Diyos. Sabi ng Hebrews 11 verse 8, sa pananampalataya, si Abraham ay sumunod. Walang pagtatanong. Walang pagkikwestiyon sa Diyos kasi siya ay sumunod sa Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagsunod kahit may takot. Ulitin ko po, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot. Kundi ito ay pagsunod kahit may takot. Hindi po ibig sabihin na kapag ikaw ay natatakot, wala kang pananampalataya. It's a normal feeling. May mga pangyayari sa buhay na natatakot ka na gawin ang isang bagay o subukan ang isang bagay. Ngunit hindi po nangangahulugan, walang pananampalataya kapag ikay nakakaramdam ng takot. Subalit kapag ino-overcome mo ang takot, pinagtatagumpayan mo ang takot sa pamamagitan ng pagsunod, iyon ang pananampalataya. Bitin ko po, kapag pinagtatagumpayan po natin itong takot na nararamdaman sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, iyon ang totoong pananampalataya. Hindi po hinihintay ng pananampalataya ang pagiging handa. Humahakbang ito habang natututo. Kaya po huwag po natin isipin na ang pananampalataya ay yung bang kapag kaya ko na, kapag handa na akong sumunod sa Diyos, saka ako susunod sa Diyos. Kapag ready na ako na magpasakop, kapag ready na ako na mag-worker, kapag ready na ako na isubong lahat ng bagay sa Diyos, saka ako na ito gagawin. Mali po yun, no? Kapag tayo naghihintay na maging handa, kailanman di ka uusad. Tandaan niyo po yun. Kapag iniisip mo, pag ready na ako, kapag prepared na ang puso ko, na sumunod sa Diyos, talagang totally mag-surrender sa Kanya, saka ako gagawin ang bagay na yun. Kapag ganun po ang ating perception, ganun ang ating thinking, hindi ka na uusad. Sapagkat matatali ka na ng mali mong pananaw sa buhay. Ang pananampalataya po, ulitin ko po sa inyo, ang pananampalataya, hindi nito hinihintay ang pagiging handa mo. Kundi, habang sumusunod ka sa Diyos, natututo ka. Hinahakbangan ito, habang umahakbang ka ng pagsunod sa Diyos, mayroon kang natututunan. Parang sa pagpasok sa trabaho. Unang araw ng trabaho, di ka pag-ikita rin. Hindi mo pa alam ang lahat ng bagay, resa-resa. Pero pumapasok ka dahil kailangan mong magsimula, kinakailangan mong matuto. Kaya kung maghihintay ka na maging handa, bago ka sumunod, hindi uusad ang buhay. Tandaan po natin. Bitin ko po, kapag ikaw ay maghihintay na maging handa, bago ka sumunod sa Diyos, hindi uusad ang buhay. It's a matter of decision. At ang decision ay hindi bukas. Ang decision ay ngayon. Ang pagdedesisyon po ng pagsunod sa Diyos ay hindi pinagpapabukas.
ang pagdidesisyon ng pagsunod sa Diyos ay kung kailan siya nangusap sa iyo. Amen po ba doon? Pangatlong punto, God shows His promise step by step. Genesis 12 verse 2 hanggang 3, ang sabi po doon, ang sabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang isang dakilang bansa. So, hindi po ibinigay ng Diyos kay Abraham ang buong plano. Ipinakita lang niya ang mga susunod na hakbang, itong mga gagawin mo. Na step by step, ini-instruct niya si Abraham. So, habang sumusunod naman si Abraham sa utos ng Diyos, doon niya mas nakikilala ang Panginoon, ang Diyos. Alam niyo po, sa buhay po natin, hindi po natin kinakailangan na malaman ang lahat para sumunod. Litin ko po ano? Sa buhay po natin, hindi po natin kinakailangan na malaman ang lahat para sumunod tayo. Ang kailangan lang natin, magtiwala. At habang tayo pinagtitiwala, mas higit mong nakikilala ang Diyos sa iyong pinaglilingkuran. Tandaan po natin yun. No? Habang sinusunod natin ang utos ng Diyos sa atin, yung tana ng Diyos sa atin, day by day, sa bawat araw tayo sumusunod sa Kanya, mas higit mo siyang nakikilala. Kagaya po ni Abraham. Nung siya'y sumunod sa Diyos na lisanin yung kanyang dating lugar, yung kanyang nakasanayan, papuntang Kanaan, ang dami niyang journey po doon. Ang dami niyang lakbayin, ang dami niyang naranasan. At doon sa kanyang mga karanasan, higit niyang nakilala kung gaano kadakila ang Diyos. Yung journey po natin hindi pa tapos. Pasalamat tayo, araw-araw, nagigising pa tayo. Di ba? Isang biyaya, isang grasya, isang opportunity, pagkakataon, na makilala mo ang Diyos tumawag sa iyo. Ang buhay may purpose. Kaya tayo binibigyan ng Diyos ng buhay sa bawat araw, may purpose. At gusto kong makita ninyo sa umagang ito, yung purpose ng buhay, huwag nawa natin sayangin. Ang ibig sabihin, kaya ka binibigyan ng bagong hininga ng Diyos para i-aspire more of Him. Nasayin pa yung higit na pagkilala sa Diyos at hindi tayo makontento na tayo ay kumakain ng 3-5 beses sa araw, dadalo ng Sunday service, uupo, magta-tithes. Pero wala tayong desire na somehow ay magamit ng Panginoon. No? Na matagal na tayo sa Panginoon, 2026 na, pero ang buhay natin ay routine. Hindi natin sinachallenge ang sarili natin, mga kapatid, na maipagamit sa Diyos kahit sa mga simpleng pagkakataon. Dahil, una sa lahat, meron mga tao na takot sa responsibility, takot sa responsibilidad, takot magkamali. Sabi ng Bible, dakila ang katapatan ng Diyos. Great is His faithfulness. There is new every morning. Dakila ang katapatan ng Diyos. Bawat umaga ay bago sa buhay natin. Kung bawat umaga ay bago sa buhay natin, ibig sabihin, yun ay bagong pagkakataon na makilala ang Diyos. Bagong pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. No? Kaya wag po natin sayangin na yung hirap na buhay na ito ay mabuhay na lamang sa Kanyang kakampantihan. Kakomportablihan. Umalis tayo doon sa mga bagay na kung saan i-comfort tayo, na komportable lang tayo, sarili lang tayo. Kasi marami pang gusto gawin ng Diyos. Kung sa tingin mo, blessed na blessed ka, marami pa. Kung sa tingin mo, sa pagkakataon ito, pinagpala ka ng Diyos, marami pa, mga kapatid. Marami pang bagay na ipagagawa sa iyong Diyos, pagpapalain ka pa niya. Amen po ba doon? Naniniwala ba kayo doon? Hindi pa tapos ang Diyos eh.
Kaya tayo isama-sama pa. So, ito tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Marami pa siyang ipagagawa sa atin. Ang kinakailangan lang natin, sumunod at maniwala. Hindi natin kinakailangan alamin yung magaganap sa buhay natin. Lord, pakita mo muna sa akin, ano yung future ko? At susunod ako. Ay, hindi natin kinakailangan tanongin ng Diyos, ano yung magaganap pa sa buhay ko? Pag nakita ko na yung future ko, ay susunod ako sa ng direction. Hindi ganun. Mag-decide tayo na sumunod sa Panginoon na walang pagtatanong-tanong, kagaya ni Abraham. At habang sumusunod tayo, one day at a time, sa pagsunod natin sa Diyos, di ipapakilala ng Diyos kung sino siya. Habang sinusunod natin ang kagustuhan ng Panginoon, ginaganap natin ang kanyang plano, mas higit at higit natin siyang nakikilala sa bawat araw. Kaya, yun po ang hamon sa bagay ito. Umalis tayo sa ating kakomportable, umalis tayo sa ating nakasanayan. Nasain natin ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Pang-apat po. Pang-apat, ito ang panghuli. May silang pong message. Your obedience does not end with you. Your obedience does not end with you. Kapag tayo sumunod, kagaya po nitong si Abraham, siya ay sumunod, sabi ng verse 3 ng Genesis 12, sa iyo pagpapalain ang lahat ng angkan ng lupa. Biruin niyo yung pangako kay Abraham. Sa pamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng angkan ng lupa. Tingnan niyo yung blessing na natanggap ni Abraham at yung mga angkan na manggagaling sa kanya. Ang pagsunod po ni Abraham ay hindi lang para sa kanya. Ito ay naging daan para pagpalain din ang maraming tao. Sapagkat sabi, maging ama ka ng maraming bansa. Itong siya po, nung naganap po yung salita na yun ng Diyos na ikaw'y maging ama ng maraming bansa, sa kanapalitan yung pangalan niya naging Abraham. Ibig sabihin, ama ng maraming bansa. Alam niyo po sa buhay natin ito, huwag natin masyadong maliitin ang ating mga sarili. Tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Ang maliit mong pagsunod ngayon, kung meron man, no-joke lang, no? Ang maliit mong pagsunod ngayon, mga kapatid, maaaring malaking pagpapala bukas. Tandaan niyo po yun. Ang maliit mong ginagawang pagsunod ngayon, maaaring maging malaking pagpapala bukas. Kaya yung pagsunod sa Diyos, hindi ito pinagdadalawang isip. At hindi rin tinitingnan ng Diyos gaano kalaki o gaano kaliit. Ang mahalaga ay sumusunod ka sa Kanya. Dahil siguradong lahat ng itinatanim, may bunga yan. Darating ang panahon, lahat ng itinanim natin magandang pagsunod sa Diyos, may malaking biyaya o pagpapala sa darating na bukas. Hindi natin agad nakikita ang epekto ng pagsunod. No? Pero may ginagawa ang Diyos. Tandaan po natin yan. No po, kung sumusunod man tayo kay Lord ngayon, sa Diyos ngayon, hindi agad natin nakikita ang epekto nun. Pero isa ang tiyak, may ginagawa ang Diyos habang tayo ay sumusunod sa Kanya. May ginagawa ang Panginoon. Sa kabuang aral po, sa umagang ito na ating tinalakay, mga kapatid, alam natin na isa sa pinakamahirap gawin sa buhay ay ang mag-move forward. Niwala mo ba kayo doon? Isa sa pinakamahirap gawin sa buhay yung mag-move forward. Bakit? Hindi dahil ayaw natin ng pagbabago, kundi dahil may mga bagay na mahirap bitawan. Yun po ang totoo nun. Ayaw mag-move forward kasi may mga bagay sa buhay mo, hirap i-release, hirap i-let go, napakahirap bitawan. Minsan gusto nating umusad ang buhay natin. Pero sabi nga kanina, dahil may takot tayo sa mga bagay na hindi tayo sigurado, uncertain, no? Kaya hindi tayo makausad sa buhay. May mga bagay tayong kinatatakutan dahil hindi tayo sigurado. O kaya naman, mga attachment natin, pagkaugnay natin sa mga bagay na ating nakasanayan na. O kaya naman, yung mga sugat ng nakaraan, hindi tayo makamove on. Hindi tayo makamove forward kasi yung mga laging natatanim sa atin yung mga sugat ng nakaraan. Hinagpis, lungkot ng buhay. Ganun talaga ang buhay eh. Variety yan eh. Hindi laging masaya. Meron kalungkutan, may hinagpis. Pero huwag tayong mamalagi doon sa hinagpis. Bahagi ng buhay yan eh. So yung iba, gusto nga umusad ng buhay, kaya hindi makausad, hindi makamove on, hindi makamove forward kasi nga laging naaalala ang mga sugat ng nakaraan. O kaya naman,
Hindi maka-move forward dahil may mga comfort na ayaw iwanan. At kadalasan po, mga kapatid, ang problema, hindi naman yung kakulangan ng kakayahan eh. Hindi yung kakulangan ng kakayahan. Ang problema po ito, yung kawalan ng lakas ng loob na humakbang. Yun ang unang dapat eh. Yung first move ay napakahalaga. Ito po, ano? Ang problema ay hindi yung kakulangan o kakayahan natin na mag-move forward. Hindi yun ang problema eh. May kakayahan tayo eh. Kaya natin mag-move on. Kaya natin mag-move forward. Amen po ba doon? Kaya po natin yan. Ang problema lang, yung kawalan ng lakas ng loob para humakbang muna. Yung first step, napakahalaga po nun. Mahalaga ang unang hakbang, mga kapatid. Isipin po ninyo, ang isang taong gustong gumaling, may sakit. Pero ayaw bitawan ang maling lifestyle. Di ba? May taong gustong gumaling, pero ayaw bitawan yung kanyang maling lifestyle na nagdudulot sa kanya para siya ay hindi gumaling at laging magkasakit. No? Yung gustong masenso, pero ayaw iwan ang mga maling gawain. Gusto magbago, pero ayaw umalis sa komportabling lugar. Sabi ng Isaiah, sa talata, Isaiah 43, talatang 18 at 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Pansinin po natin, may bagong bagay ang Diyos, mga kapatid. May bagong bagay na nais ng Diyos na makita mo at maranasan mo. Bago. Dahil bawat araw, bago ang pag-ibig ng Diyos. Bawat araw, bago ang kanyang katapatan. Subalit, makikita lang natin, ma-experience natin yung bagong katapatan ng Diyos, yung mga bagong bagay ng Diyos, kapag binitawan mo yung mga lumang bagay sa iyo. Kung naman yung mga lumang bagay sa iyo, yan may achievements, maganda pa yan o pangit, iniiwan yan, tapos na eh. Ang bagay na tapos, hindi na binabalikan. Nagtagumpay ka man, sabi nga nung nakarang preaching dito, sabi ni Pablo, nililimot ko yung bagay na nakaraan, tapos na yun. Hindi tayo pwede mabuhay sa nakaraan. Sinisikap natin yung na matapos yung bagay na nasa ating harapan. Progressive. Kaya tama yung ating tema eh. Look forward. Pasunong tayo, hindi tayo patras. Magtatapos ako sa ilang mga ilustrasyon. May mga pintuan po na hindi bubukas hanggang hindi ka lumalapit. May mga pangakong hindi mo mararanasan hanggat hindi ka lumalakad. Ang unang hakbang, yun ang kadalasang pinakamahirap. Subalit yun din ang pinakamahalaga. Yung magsabing, Lord, I surrender. Iyon yung bagay na kadalasan ay pinagtatalunan ng ating puso kaisipan. Yung pagsunod. Mahalaga po yung unang hakbang. Dahil kapag nakahakbang na tayo ng una, matutuwa ang Diyos. Kasi nag-decide ka. Iyon ang pinakamahirap. Yung unang pagdidesisyon. Pero yun din ang pinakamahalaga. Ang pangako po ng Diyos hindi natatanggap dahil sa pananatili sa nakasanayan. Yung pangako ni Lord, hindi mo matatanggap yan kapag ikay nanatili sa mga nakasanayan mo. No? Ito ay naranasan kapag ikay lumalakad na sa gusto ng Diyos, sa plano ng Diyos. Kung si Abraham po ay nanatili sa hindi siya blessed ng Diyos yun. Nandun siya sa makasalanang lugar eh. Di ba? In-isolate siya, inalis siya dun eh. Masin po, inalis ng Diyos si Abraham doon sa bayan na yun. Dahil hindi siya para doon. Para siya sa lupang pangako. At habang nilalakbay niya lupang pangako, ang haba ng journey, iba't ibang experiences na naging dahilan para mas lalo siya maging malapit sa Panginoon. Gusto ba maging malapit sa Diyos? Ilang taon na tayo sa Panginoon. Inalis na tayo sa makasalanang pagkatao eh. Ano tinutuntun natin ngayon? Daang matuwid. Sa bawat araw na dinaraan natin sa buhay, yung journey araw-araw na yan, iba't ibang experiences, hindi po saya.
masasaktan, malulungkot ka, pero doon mo mararanasan ang gabay, ang biyaya, saklolo at kabutihan ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang ang buhay mga kapatid. Keep moving. Huwag ito. Kung huminto ka man, siguro temporary. Napagod ka kasi. Pero it doesn't mean na susuko. Napapagod tayo, pero hindi sumusuko. Napagod ka man, huminto ka sa mandali, pero alam mo yung pagkatawag ng Diyos eh. Alam mo kung saan ka dadali ng Panginoon eh. Bangon lang, lakad ulit. Tuntunin ang daang matuwid, tuntunin ang daang pinalalakaran sa iyo ng Panginoon. At habang tinutunto natin ang daan, palapit ang palapit sa Panginoon, makikita mo ang maliwanag kung gano'ng kabuti, kadakila, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Suriin natin ang ating mga sarili sa sandali ito, mga kapatid. Bitawan natin ang ating mga nakasanayan sa buhay. At hanapin natin ang pag-asa na nasa ating harapan, mga kapatid. Pagtiwalaan ng Diyos ang bahala sa ating magiging lakbay. Tumayo po tayo. Litin ko po, mga kapatid, hindi natin kailangan makita ang buong daan habang sumusunod tayo sa Diyos. Ang kailangan lamang natin ay sundin ang Panginoon. Kapag ginawa po natin ito, ang Diyos na tumawag kay Abraham, siya rin ang Diyos na sasamahan tayo sa bawat hakbang. Bago po tayo manalangin, tayo po yung umawit muna. Walang gaya mo, ikaw lang ang Diyos, may sumasabang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon, pagkailanman Panginoon.
Salamat sa iyong kabutihan. Salamat na ang salita mo ay lagi namin maaasahan. Lagi naging gabay sa bawat isa po sa amin, sa bawat araw na aming sinasapamuhay. Salamat sapagkat ikaw ang aming pong gabay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mensahe po na atin sa umagang ito. Pinaniniwala, Panginoon, na ang binhi ng salita mo ay natanim sa puso ng bawat isa at aasahan ang pag-usbong nito, aasahan na ito'y lalago, ito'y mamumunga sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na napakarami pang bagay na mararanasan namin sa iyo, Panginoon. Ang kailangan namin ay sumunod sa iyo, maniwala sa iyo, manampalataya sapagkat alam po namin, Panginoon, ito pong aming tatahakin na journey na ito'y napakahaba pa, Panginoon. Marami pa kaming bagay na mararanasan sa iyo. Marami pang mga bagay na makikita namin sa iyo na kamangha-mangha. At hayaan mo po, Panginoon, na kami po ay patuloy na magpasakop sa iyo, Panginoon. May mga bagay na amin pong nakasanayan, mga bagay na kami ay komportable, lahat ng ito, Panginoon, ay palampasan po namin. I-aspire pa ng bawat isa po sa amin yung excellence. I-aspire pa ng bawat isa sa amin na higit ka pang makilala. Naiisip ng aming mga puso na lumalim pa sa pagkakilala sa iyo. Sa karanasan, sa mga kaganapan sa buhay na ito, makita namin ikay gumagawa at kumikilos kasama po namin. Salamat po sa buhay po ng aking mga kapatid na ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Pupuli ka namin ang pupuli at pasasalamat. Ibinabalik namin sa inyong maingat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa ilang mga announcement, tayo po ay tumayo at humana po tayo ng ating ka-prayer partner.
tayo po ay dadako na sa konting announcement. Next week po ay magkakaroon po tayo ng joint fellowship sa Candaba, Pampanga. Kaya po wala po tayong fellowship next week po dito. Doon po tayong lahat sa Candaba, Pampanga. At today po, mamaya pong 7 p.m., magkakaroon po ng Men's Online Fellowship po. Sa ating pong mga kalalakihan, inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa fellowship po ng mga men's upang sabay-sabay din po tayong lumago at magkaroon po kayo ng banding ng mga kalalakihan. At sa Feb 14, 6 p.m. dito po sa Agape Church Baliwag ay magkakaroon po ng Agape Couples Night na may pamagat po ng Islam. A Sparkling Love Gathering. Ayan po. Sa lahat po ng mag-asawa, may couples. Ayan, inaanyayahan po namin kayo na makiisa at pumunta po sa ating couples night. Ito po ay date night. Ayan po. Yun lang po. Praise, isang maganda at payapang umaga po muli sa ating lahat. So, napakaganda po ng ating pong, yung mensahe po ng Panginoon sa atin sa umagang ito na yung mga nakasanayan natin, lampasan natin yon o wag nating ituloy yon sa buhay natin. Kung ito naman ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hindi makakatulong sa atin para tayo yung mag-move forward. Amen po. So, si Abraham po, nakita ko po doon si Abraham. Kaya niya nagawa po yun. Kasi po napakahirap po para sa kanya na umalis doon sa, yung mag-move forward siya, doon sa nakasanayan niya, di po ba, napaka-aalis siya doon. Wala siyang, hindi niya alam kung ano yung pupuntahan niya. Di po ba, hindi niya alam kung yung patutunguhan niya, basta may instruction lang sa kanya ang Panginoon. Alam niyo po naisip ko po or nakita ko po doon na si Abraham, kilalang-kilala niya ang Panginoon. Amen? Kilala niya yung tinig ng Panginoon. Yung instruction sa kanya ng Panginoon, mula talaga yun sa Panginoon. Kaya nga si Abraham, madali lamang siyang sumunod sa Panginoon. Di po ba hindi siya nag-question, hindi siya nagtanong sa Panginoon doon sa sinasabi sa kanya kahit kung titignan natin sa ating pong sariling kaisipan, napakahirap po ng pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Wala siyang tiyak na pupuntahan, may instruction lang sa kanya. Ang Panginoon, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya sa lugar na yun. Pero sumunod si Abraham. Kasi alam niya, tinig yun ng Panginoon. At yung sa pagsunod niya sa Panginoon, hindi siya mag-iisa. Sasamahan siya ng Panginoon at magtatagumpay siya. At yun po yung nangyari. Amen? So tayo rin po sa ating pong journey as Christian bilang mga mananampalataya, meron pong mga instruction sa atin ng Panginoon. Kung alam po natin na yun po ay mula talaga sa tinig ng Panginoon, kung clear po sa atin yung pinagagawa po sa atin ng Panginoon, huwag po tayong matakot. Dahil sa journey po natin, sa pagsunod po natin sa Panginoon, hindi po tayo mag-iisa. Kasama natin ang Panginoon, tutulungan niya tayo dahil yun yung layunin niya sa buhay. Sa buhay natin, yun yung makakabuti po sa atin. Amen po? At lagi natin isipin mga kapatid na isang napakalaking oportunidad na paglingkuran natin ng Panginoon. Na magamit tayo ng Panginoon sa kanyang dakilang lingkod. Amen. Ito po yung devotion ko po kanina, pagbasahin po niyo yung po yung sinabi ni Pablo, na yung tuwang-tuwa po siya, isang opportunity para sa kanya, na gamitin siya ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin. Amen? So, ganun po. Lagi na po natin isipin yun. Kung tayo bang po, hindi po madali na tayo po, nalakaran po natin yung ating journey bilang isang
bilang mananampalataya. Pero lagi po, kung iisipin po natin, ito po ay isang oportunidad para po sa atin na magamit yung buhay natin ng Panginoon sa kanyang mga plano at layunin po sa sanlibutan na ito. Magiging masaya po tayong maglingkod. Amen? Mag-move forward po tayo na masigla po yung damdamin po natin. Opo, tayo po ay manghihina minsan, tayo po ay mapapagod minsan, pero yung katawan lupa lamang po natin ang mapapagod. Magpahinga po tayo ng 2 o 3 oras, wala na po yung pagod na yun. Pero yung kagalangan po sa puso natin, sa isip natin, hindi po yun mawawala, mananatili po. Amen? So, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Isa pong kagalangan, Panginoon, na mapaglingkuran ka, Panginoon. Lord, yun po yung pinaka-mainam, Panginoon, na nangyari sa buhay namin, Panginoon. Yung binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na mapaglingkuran ka sa iyong dakilang layunin, Panginoon, sa buhay namin at sa buhay ng maraming tao, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na maligtas aming Ama. Salamat po ng maraming. Salamat po sa iyong mensahe po sa amin sa umagang ito, Panginoon, sa buhay po ni Abraham, Lord, na isang halimbawa sa amin, Panginoon, na huwag kaming matakot na sumunod sa iyo, Panginoon. Kapag may pinapagawa ka sa amin, kung ito, Panginoon, ay mula talaga sa iyo, Panginoon, Lord, hindi kami mag-iisa, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon, Lord, at magtatagumpay kami. Tiyak ang aming katagumpayan, Panginoon, at yung buhay namin dito sa lupa, Panginoon, ay magkakaroon ng kabuluhan, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon, at sa iyong lingkod, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain ang kanyang buhay at patuloy mo siyang palaguin pa, Panginoon, sa kanyang relasyon sa iyo at sa kanyang pong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, Lord, at alam mo po, Panginoon, yung mga heart desires, Panginoon, ng aming kapatid na ito, ng iyong lingkod na ito, Panginoon, at naniniwala po ako, Panginoon, na patuloy mo siyang sasamahan, gagabayan, Panginoon, at ipagkakaloob mo po yan, Panginoon, sa tamang panahon, kung ito po ay naayon sa iyong kalooban at makakabuti po sa kanyang buhay. Lord, salamat po ng maraming, Panginoon. Ikaw lamang po ang mataas at mapapurihan po, Panginoon, sa aming mga buhay. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at ating pong tanggapin ang basbas ng ating pong Panginoon. Pagpalain nawa kayong lahat at ingatan ni Yahweh, naway kahapagan niya kayo at subaybayan, dingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mahabo lang daw po na announcement. Next week po ay magkakaroon po ng workers meeting. Walang workers meeting po sa taon. Sige po, tayo po lahat ay mawi. Tuloy ang awi para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus.